3181. Pinigilan niya ang pagkalat ng lason gamit ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Hehe, hindi. Nakatitig kay Lena, kumikinang sa kakaibang liwanag ang mga mata ni Jennifer na para bang isang sakam na nakakita ng tambak na ginto. Ang iyong dugo ay maaari talagang mag-detoxify ng lason. Nakuha ko ang lason na ito mula sa witch cult at doon ay halos walang panlunas sa buong mundo, ngunit maaaring ma-detoxify ng iyong dugo ang lason ng dahan-dahan. Ano ang nasa loob ng iyong dugo? Tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili. Sa wakas ay natagpuan ko na rin ito matapos maghanap ng hindi mabilang na taon. Ikaw ang kayamanan na pinakahinahangad ko. Parang pervert si Jennifer. Naglabas siya ng isa pang uri ng lason at nakangiting sinabi, "Guys, try this poison of mine." Ano ang iyong masasabi? Sumugod si Cecilia at tumayo sa harap ni na Frostine at Lena. Habang lumuluha, sumigaw siya, "Lola, huwag gawin ito. Pakiusap ko. Ilabas mo ang iyong antidote." Sumagot si Jennifer, "Mawala ka. Ikaw." Galit na galit si Jennifer. Biglang naglabas ng mahabang espada si Cecilia at inilagay sa leeg niya, "Lola, bigyan mo ako ng panlunas o magpapakamatay ako sa harap mo." Hindi niya inaasahan na hindi pahalagahan ng kanyang apo ang kanyang ginawa. Kabanata 3182. Nang mapansin ni Cecilia na nagmamadaling bumalik si Alex at nasaksihan ang eksenang ito, alam niyang tapos na sila. Mabilis na sinabi ni Lena, "Ang matandang hag na ito ay nilason kami ni Miss Osoro. Ito ay isang makapangyarihang lason mula sa kulto ng mangkukulam. Madi-detoxify ko si Miss Osoro gamit ang aking dugo, ngunit kailangan ko ng oras. Mag-ingat at huwag mahulog sa panlilinlang ng matandang hag na ito." Gaano kasakit iyon? Kumalabog ang puso ni Alex habang nakatingin sa itsura ni Frostine ngayon. "Ilabas mo ang antidote o mamatay." Ungol ni Alex habang pinipigilan ang galit sa loob niya. Umupo si Jennifer sa lupa. Nakaupo lang siya sa lupa. Nakangiti ang madilim niyang mukha. "Apo, bakit ka nagagalit? Ang isa ay isda, samantalang ang isa ay isang vixen. Paano sila mas magaling kay Cecilia? At saka, magiging backer mo ang pamilya Peach kung pakakasalan mo si Cecilia. Brad, nakasakit ka ng napakaraming sekta sa underworld. Hindi mabilang na matandang geezers ang nakipagtulungan para patayin ka. Ang mga Peaches lang ang makakapagprotekta sa iyo. Shut your mouth, you good for nothing girl." Malamig na sabi ni Alex, "Antidote. Huwag mo akong magsabi pa ng 3 beses. Kung hindi ay tatapusan na kita." Galit na galit si Jennifer. "Rockefeller Brad, huwag matigas ang ulo. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. So what? Papatayin mo ba ako? May kakayahan ka pa ba?" Umiiyak na sabi ni Cecilia, "Lola, ilabas mo na ang panlunas. Nakikiusap ako." Sinabi ni Jennifer, "Rockefeller Brad, wala ka bang mahahalagang tao na kailangang iwaksi ang sumpa? Gusto mo pa bang iwaksi ang sumpa nila? Sa totoo lang, walang ibang makakawala sa witch curse maliban sa akin. Mas mabuting tumabi ka at tumahimik. I'll call the shot sa bagay na ito. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Natural na tutulungan ka ng sakit na iwaksi ang sumpa." Napatingin si Alex sa kanya. Mukhang nabigo ang negosasyon. "Miss Peach, humihingi lang ako ng tawad sa iyo. Hahanapan kita ng bagong lola." Kinendensado ni Alex si Chi sa kanyang kamay at sinubukang i-activate ang 10-point forbidden spell pagkatapos na bumaba ang kanyang boses. Gayunpaman, Nolason din ba siya? Hindi. May mali. Biglang naramdaman ni Alex na hindi niya makondense ang Chi. Si Alex ay sobrang confident sa kanyang katawan. Matagal na siyang immune sa lahat ng uri ng lason. Bukod dito, mayroon siyang ultimate book of medicine. Kung siya ay Nolason, ang kanyang katawan ay agad na magre-react at ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Kakaiba ito. Rockefeller Brad, you're still too immature.
Hindi ka isinisilang whatever pleased in the world. Tawa ng tawa si Jennifer habang nakaupo sa lupa. Sa tingin mo ba lasunin kita? Hindi ko gagawin. Dahil matagal na kitang iniimbestigahan. May alias kang isang milagrong doktor na may first rate na kasanayan sa medisina at isa ka ring malalim na alchemist. Masyado akong tanga kung ikaw ay aking lalasunin. Nakahiga sa lupa, tinanong ni Cecilia ano ang ginawa mo sa kanya noon. Lola, huwag mo siyang saktan. Kapag may nangyari kay Alex, I swear papatayin ko ang aking sarili bilang paghingi ng kapatawaran. Cecilia, apo ko. Hindi ka ba tanga? Hindi ko naman siya papatayin, syempre. I've cast a curse. Rockefeller brat, bakit hindi ka tumitingin sa dibdib mo? Inubad ni Alex ang kanyang damit. Sa isang iglap nakita niya ang pamilyar na pulang pattern ng buwan, isang dambana at isang ahas. Ah! Sigaw ni Cecilia. Hindi ba ito ang witch curse? Lola, paano mo nalaman ang tungkol dito? Di ba sabi mo ang mga miyembro lang ng witch cult ang makakapagbigay ng ganitong klase ng sumpa? Tumingin si Jennifer sa langit at dahan-dahang sinabi dahil sumali ako sa witch cult. Kabanata 3183. Pakiramdam ni Cecilia ay parang sisubog na ang kanyang isip. Ang layunin ng pamilya Peach ay sirain ang witch cult upang patayin ang bawat isa. Ang mga Peaches ay nakatuon ng higit sa 10 henerasyon ng mga pagsisikap na magsaliksik tungkol sa pag-alis ng laso ng witch cult. Ito ay dahil maraming Peaches ang nasawi sa kamay ng witch cult. Dapat ay natapos na ang magkabilang panig hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, ang pangunahing puwersa ng pamilya ng Peach, si Jennifer Peach, na nagbata ng matinding laban sa witch cult at sa laso ng witch, ay hindi inaasahang nagsabi na siya ay sumali sa witch cult. Mayroon bang iba pang mas kabalintunaan kaysa doon? Natigilan si Cecilia. Nagulat din si Alex. Kumagulaw si Cecilia at naramdaman niyang gumuho ang kanyang moral compass. Lola, bakit mo ginawa yon? Bakit? Hindi mo ba pinakaayaw ang witch cult? Bakit ka sumama sa kanila? Sumagot si Jennifer. Hindi ko ito ginawa sa sarili kong kusa. Gayunpaman, kamakailan ay wala akong napansing mali sa pagsali sa witch cult. Isa itong pagkakataon. Nakatingin kay Alex, nakangiti niyang sinabi, Cecilia, disente ang lalaking ito, ngunit masuwean. Kung nais mong angkinan siya ng normal, imposible talaga. Pagkatapos mong ihagis ang nakatutuwang sumpa, ikaw lang ang mapapamahal mo sa kanya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at gagawin niya ang anumang sasabihin mo sa kanya. Puno ng luha ang mukha ni Cecilia habang nanginginig ng malakas. Ayoko niyan. Kung ganoon, magiging puppet o manika na lang siya sa awa ng iba. Anong silbi niyan? Ito ay kapaki-pakinabang, syempre. Nakalimutan mo na ba ang tungkol dito? Siya ay may mataas na katayuan sa wasteland at ang controller ng Yukon na nakakuha ng swerte ng universo. Ang taong ito ay magiging kapaki-pakinabang sa Peach family at ang witch cult. Kung ang witch cult ay makakakuha ng swerte mula sa kanya, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng kakayahan na makamit ang kadakilaan. Pagkasabi niyon ay kumuha si Jennifer ng kaunting dugo sa katawan ni Cecilia at lumapit kay Alex. Itinaas niya ang kanyang kamay at gustong ihagis ang bewitching curse kay Alex. Gayunpaman, noon ay isang pagiyak ang biglang nagmula sa langit. Sigaw ng babae. Nanghihina ito noong una, ngunit hindi nagtagal, paulit-ulit ito hanggang sa mapuno ng iyak ang buong espasyo. Sino dyan? Sinong umiiyak dito? Lumabas ka. Hindi komportable si Jennifer sa umiiyak na boses. Ang pagiyak ay narinig sa lahat ng direksyon. Ito ay tunog napaka-ethereal. Whoosh! Gaya ng inaasahan, narito ang Crazy Crone. Gayunpaman, nabuhayan ng loob si Alex dahil ilang beses na niyang narinig ang sigaw na ito. Ito ay ang Crazy Crone. Napatalon si Jennifer sa gulat. Biglang sumulpat si Crazy Crone at ngayon ay nakatayo sa harap nina Alex at Jennifer.
Magulo ang kanyang buhok at puno ng kulubat ang kanyang mukha habang nakatingin kay Jennifer at Alex gamit ang kanyang mga mata na maulap. Masyadong biglaan ang hitsura ng Crazy Crone. Pagkatapos tumingin siya kay Alex. Pagkatingin niya saglit bigla siyang ngumiti. Ito ay hindi kilala kung nakilala niya si Alex ngunit iniunat niya ang isang kamay. Puno rin ng kulubat at madumi ang kamay na iyon sa mahahabang kuko. Malamang na hindi niya hinuhugasan ang kanyang mga kamay sa loob ng maraming taon na may bahid ng itim na mantika ang mga kuko. Hinawakan ng Crazy Crone ang mukha ni Alex gamit ang kanyang kamay na nagpatayo ng kanyang balahibo. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa Crazy Crone. Senior, nagkita tayong muli. Halos 3 taon na ang lumipas sa isang kisap mata mula noong huli tayong maghiwalay. Senior, kumusta ka noong mga nakaraang taon? Pagtingin sa kanya, biglang tumulo ang malalaking patak ng luha sa mukha ni Crazy Crone. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon, tiyak na naglalagay siya ng isang pagkukunwari. Siya ay nasa sakit, gayunpaman ay tila siya ay nasa alaala na para bang may naalala siyang muli. Naisip ni Alex na siya ay isang taong may kasaysayan. Noon lang biglang kumilos si Jennifer laban sa Crazy Crone. Marahas niyang sinaksak ang isang makamandag na punyal na may kumikislap na asul na glow sa dibdib ng Crazy Crone. Saan nanggaling ang lokong ito? Pumunta sa impyerno. Hell. Kabanata 3184. Nakatutok ang Crazy Crone sa paghawak sa mukha ni Alex. Ang kanyang isip ay nahuli sa isang malalim na bangin na hindi niya magawang makawala dito. Kahit na ang isang normal na tao ay mahuhulog sa isang krisis kapag siya ay nakatagpo ng ganoong sitwasyon, pabayaan ng isang baliw na crow na tulad niya. Mag-iingat ka. Sigaw ni Lena. Hobby. Naramdaman din ito ni Alex. Gayunpaman siya ay kasalukuyang isinumpa at ang chi sa buong katawan ay pinasuko ng matandang hag. Sa makatuwid, wala siyang paraan upang epektibong harangan ang lumang hag. Nanlaki ang mga mata niya sa galit habang siya ay walang magawang pinagmamasdan si Jennifer na tinutusok ang dagger sa kanyang kamay ng husto sa dibdib ng Crazy Crone. Hindi nangyari ang inaasahang eksena ng pagsaksak ng punyal sa katawan. Ang punyal ay tila nakasaksak sa isang napakatigas na bakal na plato at nagbuga ng isang metal na kalansing. Nanginginig bigla ang kamay ni Jennifer. Ang ganitong uri ng sensasyon ay kakaiba. Hindi kaya natatakpan ng makapal na steel plate ang dibdib ng Crazy Crone. Ding! Higit pa rito, ang punyal sa kanyang kamay ay hindi isang ordinaryong sandata, ngunit ito ay isang hindi masisira, matalas na labahan na kayamanan. Kahit na may isa pang daan o libong bakal na plato, maaari itong tumusok sa kanila ng walang kahirap-hirap. Ano ang inilagay ng matandang hag na iyon sa kanyang dibdib? Sa sandaling naisip niya ito, naramdaman niyang may mali sa susunod na sandali. Isang napakalakas na puwersa ang sumugod patungo sa kanyang katawan. Isang tunog ang umalingaw at nanlaki ang mga mata ni Jennifer sa hindi makapaniwala. Hindi maganda. Isang babala ang bumungad sa isip ni Jennifer. Nagulat siya nang mabali ang punyal sa kanyang kamay nang dumampi ito sa dibdib ng Crazy Crone. Kagad pagkatapos, nakaramdam siya ng sakit sa pulso. Ganap na hindi nababantayan, ang kanyang pulso ay nabali ng husto sa puwersang iyon. Nang mawala ang kanyang mga paa, umatras siya ng mabilis hanggat kaya niya. Ganun pa man, huli na ang lahat. Tumigil ang sigaw ng Crazy Crone at hinampas niya ang kanyang palad na parang nakakondisyon na reflex. Ang distansya ay malinaw na medyo malayo. Sa haba ng braso niya, siguradong hindi niya maabot si Jennifer. Ito ay dahil hindi gumalaw ang Crazy Crone. Gayunpaman, isang malaking palad ang mahiwagang damapo sa kanyang korona. Isang huling ideya ang pumasok sa isip ni Jennifer. Imposible ito. Ito ay isang instant kill. Higit pa rito, ito ay isang instant na pagpatay sa isang suntok at walang anumang babala. Sa susunod na sandali, nawala lahat ng iniisip niya dahil nalaglag ang utak niya sa hampas. Ang buong ulo ay bumagsak sa katawan, ang mga buto ay baluktot at ang mga panloob na organo ay agad din nabasag sa pagkabigla.
Ang kanyang kaluluwa ay gumuho pa dahil sa matinding suntok. Para sa Crazy Crone, ito ay tulad ng paghampas ng isang kasuklam-suklam na lamok hanggang sa kamatayan nito gamit ang isang kamakaway ng kanyang kamay. Ito ay kasing simple noon. At nagpatuloy siya sa paghaplos sa mukha ni Alex. Nalubog sa kanyang sarili at umiiyak. Napatulala ang iilang tao sa paligid nila. Siya ay malakas. Masyado siyang malakas. Nauna nang tumangala si Alex sa Crazy Crone, ngunit pagkatapos mabot ang cup, naisip niya na halos isa na itong Immortal Emperor. Ito ay dahil, sa oras na iyon, ang dakilang mundo ng Amerika ay hindi pa bukas. Ang bulong-bulungan ay nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng mga kapwa-disipulo na pumunta sa Dead Swamp kasama ang Crazy Crone at ang mga eksperto na ngayon ay nanggaling sa universo at madaling nakamit ang Heavenly Deity at Divine Monarch. Ngayon lang niya nalaman ang tungkol doon. Nakamangha. Ang antas ng Crazy Crone ay mas mataas kaysa sa kanila. Ang antas ni Jennifer ay hindi bababa sa isang Heavenly Deity. Ang isang langit na Diyos na walang paa ay isa pa ring makalangit na Diyos, ngunit siya ay mas mababa kumpara sa Crazy Crone. Gaano kalakas ang Crazy Crone? Kabanata 3185. Nanlaki ang mga mata ni Cecilia sa hindi makapaniwala. Ang kanyang lola ay ang haligi ng pamilya Peach, ngunit ang kanyang kamatayan ay hindi nagkakahalaga ng isang tansong halaga. Kahit na ang naunang aksyon ni Jennifer ay nagparamdam kay Cecilia ng matinding sakit, siya pa rin ang kanyang lola sa huli. Nasa dilema din si Alex. Ano ang layunin ng pagtakbo ng napakahirap upang iligtas si Jennifer? Hindi ba niya kailangan ng tulong nito para mawala ang sumpa sa ilang tao? Dahil dito, wala ni isang sumpa ang naalis at siya ay pinatawan din ng sumpa. Whoosh! Nang mamatay si Jennifer, naramdaman ni Alex na patuloy na nababawasan ang lakas ng sumpa sa kanyang dibdib. Ang China na kalok ng puwersang iyon ay maaaring magpatuloy sa pag-agos. Noon lang, isa pang figure ang sumugod mula sa kailaliman ng immortal na isla at nagpakita kay Frostine. Frostine. Frostine, anong nangyari sa'yo? Ang dumating ay ang dating pinuno ng sekta ng Plenilon Sect, si Serencephal. Gaya ng inaasahan, matagal na siyang pumasok sa loob ng Pompeii Fairyland at natagpuan ang Crazy Crone. Kasama niya ang Crazy Crone ngayon lang. Gayunpaman, ang Crazy Crone ay agad na sumugod dito pagkatapos marinig ang isang kaguluhan, samantalang siya ay mas mabagal sa isang antas. Sa wakas, hanggang sa isang tiyak na sandali, tumigil ang pag-iyak ng Crazy Crone. Ibinaba din niya ang kamay na nakahawak kay Alex. Umupo siya sa lupa at sinulyapan si Jennifer, nakakilakilabot na namatay. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Frostine na nasa matinding sakit. Ibinaba ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata at nawala sa pag-iisip. Agad namang tumalon si Alex at sumugod kay Frostine. Senior. Pinaganya niya pareho ang primordial eye at third eye. Nakikita niyang hindi pa naalis ang mga lason sa katawan ni Frostine. Ang dugo ni Lena ay may epekto ng detoxification, ngunit ito ay epektibo sa kanya. Samantala, mababawasan ang bisa nito kapag ginamit sa ibang tao. Nagmamadali siyang kumuha ng antidote pill at hinayaan itong ubusin ni Frostine. Gayunpaman, ang epekto ay hindi makabuluhan. Sobra ang lason ng witch call. Maya-maya lang ay narinig na ang boses ni Cecilia. Alex, may antidote pill ang lola ko. Ang tawag doon ay Myriad Lason Detoxifying Pill. Ito ay isang panlunas na partikular na ginagamit ng mga peaches upang gamutin ang lason ng witch call. Kung hahayaan mong ubusin ito ni Miss Osoro, ayos lang siya. Pagkatapos siya ay umiyak at humingi ng tawad. Apologize, I'm sorry. I'm really sorry. Hindi ko alam na gagawin yun ng lola ko. Napatingin si Alex sa kanya. Siya ay galit na galit, ngunit pagkatapos ng soul searching, ang insidenteng ito ay sanhi ng matandang hag, si Jennifer. Kaya naman, hindi niya mailabas ang galit niya kay Cecilia. Lumapit siya at hinanap ang katawan ni Jennifer. Nakakita siya ng storage ring. Ang espasyo sa loob ay nakakagulat na malaki. Matagal siyang naghanap bago niya makita ang Myriad Poison Detoxifying Pill na iyon.
Kasabay nito, natuklasan pa niya ang isang lihim na manual na may 3 salitang Witch Blood Curse na nakasulat dito sa sinaunang script. Isang kapritsyo ang sumalubong kay Alex. Medyo nagulat siya, ngunit hindi ngayon ang oras para sa pananaliksik. Itinago niya ang singsing para sa kanyang sarili at ipinakain ang myriad poison detoxifying pill sa bibig ni Frostine. Sa alchemy ni Alex, masasabi niyang isa nga itong genuine antidote pill nang matanggap niya ito. Kasabay nito, binaligtad niya ang komposisyon ng pill at ginaya pa ang recipe ng tableta. Di nagtagal pagkatapos, ang lason ni Frostine ay ganap na naalis. Gayunpaman, agad siyang pumasok sa ilang uri ng hibernation state pagkatapos ng detoxification. Ang 3 buntot ay naging mas makapal at mas mahaba. Sila ay ilang beses na mas matangkad kaysa sa kanyang taas na nakabalot sa kanyang sarili. Para siyang bilog na malambot na bola. Anong problema niya? Tanong ni Alex kay Seren. Sinabi ni Seren, pagkatapos maranasan ng kalamidad na ito, ang Ninetales bloodline sa katawan ni Frostine ay na-unlock. Isang bagong supernatural na kapangyarihan muli. Malapit nang lumabas ang ika-4 na buntot. Kabanata 3186. Itinuring na stable ang kondisyon ni Frostine. Mabilis na sinuri ni Alex ang katawan ni Lena. Pinutol niya ang kanyang pulso para pakainin si Frostine ng kanyang dugo. Dahil dito, sinamantala ni Jennifer ang pagkakataon at nilason ang kanyang sugat. Ang dami ng lason ay mas malaki. Kaya naman, isang pagbarang lumitaw ng ilang sandali habang umaasa siya sa dami ng detoxification ng dugo sa loob ng kanyang katawan. Mula sa pagsusuri, napansin ni Alex na ang kakayahan ni Lena sa detoxification ay hindi lamang sa loob ng kanyang dugo, ngunit ang kanyang katawan ay naglalaman din ng kakaibang kapangyarihan, isang uri ng likas na kapangyarihan. Katulad nito, mapoprotektahan siya nito. Mga function ng katawan upang maiwasan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan mula sa malubhang pinsala. Ito ba ay isang uri ng pagpapala? Na-curious si Alex. Ang kapangyarihang iyon ay naglalaman ng ilang uri ng banal na aura. Isang pagpapala. Nang marinig ni Lena si Alex na magsalita tungkol sa kapangyarihang tulad ng pagpapala, may naalala siya at sinabing, narinig ko ang sabi ng nanay ko na nakatanggap ako ng magaan na basbas ng nakatatanda noong isilang ako. Tumango si Lena. Kamanghamanghang, ito ay isang banal na pagpapala na may liwanag. Lahat sila ay extinct na ngayon. Narinig ko na siya ang huling Dharma na Diyosa ng liwanag. Siya nga pala, ang pangalan niya ay Helena na kapatid ng aking lolo sa ina. So, ang maternal grandfather mo talaga ay si Emperor Rowan. Gayunpaman, biglang itinaas ng Crazy Crow ang kanyang ulo at pinalabas ang banal na liwanag mula sa kanyang mga mata. Nakatitig ng mabuti kay Alex, sinabi niyang walang kabuluhan, Emperor Rowan. Emperor Rowan. Sino si Emperor Rowan? Sino si Emperor Rowan? Napatingin sa kanya si Alex at ang iba pa. Bakas sa mga mata nila ang pagkagulat. Sa sandaling iyon, biglang hinawakan ng Crazy Crow ang kanyang ulo at sumigaw, ang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit. Tulungan niyo ako. Tulungan mo ako. Nagtaas siya ng kamao at paulit-ulit na hinampas ang sarili sa ulo. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang ulo sa bawat babasagin niya. Isa lang itong panoorin. Senior. Senior, stop. Stop beating yourself. Gusto siyang lapitan ni Alex at pigilan, ngunit hinironggan siya ni Lena. Hubby, huwag kang pumunta dyan. She's emotionally unstable at mentally drained ngayon. She will attack someone anytime. At saka siya ay masyadong makapangyarihan ang paglilinang. Maaari kanyang sampelan hanggang mamatay ng isang casual na sampal. Natigilan si Alex. Sa huli, hindi na siya pumunta. Wham! 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 Walang katapusang maririnig ang mga impact. Patuloy na sinasaktan ng Crazy Crow ng sarili habang sumisigaw, Emperor Rowan. Emperor Rowan. Sino ang Emperador Rowan? Sino ako? Sino ako, El? Noon na naglakad si Seren at itinuro ang Crazy Crow. Ikaw si Lynette Glenn, ang Grand Elder ng Pampay Fairyland. Lynette Glenn.
Lynette Glenn. Ako si Lynette Glenn. Hindi. Hindi ako si Lynette Glenn. Who the hell is Lynette Glenn? It's such an unpleasant name. Hindi ako si Lynette Glenn. Napakamot ng ulo ang Crazy Crone habang tinatamaan ang sarili. Talagang mataas ang tibay niya. Kung ang kamao ay dumapo sa ulo ng iba, sila ay nauwi sa katulad ni Jennifer. Pompey Fairyland. Taga Pompey Fairyland ba ako? Nasaan si Pompey? Nasaan? I'm not Lynette Glenn. Hindi ako si Lynette Glenn. LM. I'm a sister. Oo. Kapatid ako. Hahaha. Ako ang ate. Hindi ako kapatid. Ako ay isang ina. Oo. Ako ay isang ina. Nanay ako ng babe ko. Pagkasabi noon, natigilan ng Crazy Crone na parang may pinindot sa kanya ang pause button. Pagkaraan ng ilang sandali, sumigaw siya ng kanyang puso. Talagang nalungkot at umiyak ang mga nakikinig. Tanong ni Alex kay Seren Sr., laging ganito ba siya? Kabanata 3187. Umiling si Seren at sinabing hindi ito ang kaso. Siya si Lynette Glenn. Sa katunayan, siya ay isang taga Pompey Fairyland at dati siyang normal. Bukod pa rito, makapangyarihan ang kanyang cultivation at siya ay isang pivotal bigwig sa Pompey Fairyland. Nakilala ko siya nang nagkataon at pagkatapos ay magkasama kaming pumunta sa Dead Swamp. Alam mo ang tungkol sa lugar na iyon. Sa huli, 3 tao lang ang lumabas na buhay. Isa siya sa kanila, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaliw siya. Habang umiiyak ang Crazy Crone, mas naging malungkot siya. Lumalakas na rin ang boses niya. Nang maglaon, pinaandar pa niya ang kanyang paglilinang. Nag-vibrate si Chi at ang batas ay nanginig sa paglipad ng buhangin at mga bato na dumadaloy sa hangin saglit. Hindi ito maganda. Adik na siya sa pag-iyak na halos mawala na siya ng kontrol. Whoosh! Nakakamatay ang pag-iyak na ito. Ang mga puno sa paligid ay nagsimulang masira at ang sitwasyon ay hindi maganda ang hitsura. Naputol ang damit ni Alex dahil sa mga wind blades na nabuo sa sigaw. Umalangaw-ngaw sa kanyang tenga ang masakit na sigaw ni Cecilia. Pero paano si Senior? Tanong ni Alex. Siya ay nakahiga sa lupa at hindi makagalaw ng isang kalamnan. Damyugo siya matapos ang nakamamatay na sound wave ay bumuo ng ilang sugat sa kanyang katawan. Umalis ka dali. Medyo malayo ka. Sigaw ni Seren. Sinabi ni Seren, magiging maayos siya. Nagising ang Ninetales bloodline at ang kanyang katawan ay nasa estado ng ganap na pagtatanggol. Huminga ka ng maluwag. Pagkatapos noon ay dali-daling binuhat ni Alex si Lena. Pagkatapos ay binuhat niya si Cecilia at mabilis na umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, noon ay may naramdaman si Alex. Ang 3,000 lotus sa kanyang katawan ay tila nakaramdam ng ilang partikular na enerhiya sa pag-iyak ng Crazy Crone. Sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unting namumulaklak ang isa sa mga lotus. May bawal bang spell na Magi gising muli? Ito ay isang pagkakataon. Kaya naman, bumalik agad si Alex pagkatapos ipadala sina Lena at Cecilia sa isang ligtas na lugar. Naka-cross-leg siya, hindi kalayuan sa Crazy Crone, bumagsak ang kanyang kamalayan. Gaya ng inaasahan, ang bilis ng pamumulaklak ng lotus sa lugar na ito ay halatang bumilis. Bilang isang resulta, ang gintong pollen ay nahulog muli. Mahusay na bangungot spell. Ito ay masyadong kahanga-hanga, hindi ba? Ito ay maglalapit sa kanila ng hindi nakikita. Hindi ba't madaling ligawan siya? Nakakuha si Alex ng bagong mystic art. Ang Great Nightmare Spell ay isang magandang panaginip na nagpapahintulot sa isang tao na pumasok sa isang bangungot o umalis sa isang bangungot. Maaari rin itong payagan ng isa na makapasok sa ibang tao na mangarap at maimpluwensyahan ang kanilang isipan na mangarap ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Nang bumalik ang kamalayan ni Alex, napansin niyang umiiyak pa rin ang Crazy Crone. Naniniwala si Alex na ang Great Nightmare Spell ay isang mahusay na paraan upang kunin ang mga babae.
Kapag may gusto siyang tao, maaari niyang pasukin ang panaginip ng kabilang partido ng direkta at gawin ang anumang gusto niya sa panaginip. Maaari pa niyang maapektuhan ang mga iniisip nito pagkatapos magising. Maaaring isipin ng isang tao na kung ang isang batang babae ay palaging nagmamahal sa kanya at nakikibahagi sa isang matalik na relasyon sa kanya, kung gayon siya ay tiyak na apektado sa realidad. Isang kapritsyo ang biglang sumalubong sa kanya. Malamang na pumasok siya sa sarili niyang bangungot batay sa kasalukuyang kalagayan ng Crazy Crone. Ang kanyang kamalayan at pag-iisip ay nakulong sa bangungot ng mag-isa. Sa kasong iyon, maaari ang dakilang nightmare spell at sa kakagising niya lang ay matulungan siya. Kumilos si Alex sa isiping iyon. Inihagis agad ni Alex ang Great Nightmare spell sa Crazy Crone. Buzz! Pakiramdam ni Alex ay malapit nang bumagsak ang kanyang lakas sa pag-iisip sa isang iglap. Ang lugar na ito ay impyerno. Ang Crazy Crone ay malakas sa pag-iisip kaya ang pagpasok sa kanyang bangungot ay magiging masakit na pumasok sa kanyang bangungot. Sa kabutihang palad, nakuha ni Alex ang kapangyarihan mula sa gininto ang Poland na nagpahusay muli sa kanyang lakas ng pag-iisip. Sa makatuwid, hindi siya nabigla sa lakas ng pag-iisip ng Crazy Crone. Sa susunod na sandali, pinasok ni Alex ang bangungot ng Crazy Crone. Natulala siya doon at pagkatapos. Kabanata 3188. Ang nakita ay walang katapusang mga bangkay, putol-putol na mga paa, at isang kakilakilabot na pagdaloy ng dugo. Ma'am, masakit. Isang babae na basang-basa sa dugo ang humawak sa isang 3 o 4 na taong gulang na bata sa kanyang mga bisig. Maraming spike ang tumagos sa dibdib ng bata at tumambad ang tiyan nito sa harapan. Tumulo ang luha sa pisngi ng babae. Puno ng gulat at kawalan ng pag-asa ang mukha niya. Panay ang hawak niya sa bata, pinadadaluyan nito ang kanyang chi habang umuubo siya ng dugo. Gayunpaman, bilang isang bata na wala higit ng pagdugo, siya ay naging mas mahina at mas mapatla. Hindi na siya nagpakita ng tanda ng buhay pagkatapos ng ilang sandali. Boo! Hawak ang bata, nanginginig at humagulgol ang babae. Sa tabi ng tuhod niya ay may bangkay ng nakaluhod na lalaki. Nakabuka ang kanyang mga kamay na parang gusto niyang yakapin o protektahan ang maliit na bata, ngunit siya ay malubhang nasugatan na may madugong butas na kasing laki ng mangkok sa kanyang dibdib at tiyan. Ang kanyang mga laman loob ay naging hangkag at nabali rin ang kalahati ng kanyang leeg. Malungkot na humagulgol ang babae ng walang luha. Habang hawak-hawak ang bata sa isang kamay, hinawakan niya sa kabilang kamay ang lalaking nawala ng buhay sa tabi niya. Ito ang malabangungot na kwento ng Crazy Crone. Dahil dito, namatay ang asawa ng babae sa labanan at namatay din ang kanyang anak. Nasira ang pamilya niya. Ang babae ay nawala ng pinakamahalagang tao at tore ng lakas sa kanyang buhay. Siya ay nawasak at naging baliw. Ang kanyang kamalayan ay nakulong sa bangungot na ito sa lahat ng oras, nakakaranas ng pahirap sa araw-araw. Lumitaw si Alex sa bangungot. Nanlamig ang kanyang dugo nang tumingin siya sa walang hangganang kagubatan tambak ng mga bangkay sa buong lupa. Saan ang lugar na ito? Ano ang naranasan niya? Pagkatapos natuklasan niya na ang lahat ng mga bangkay sa lupa ay ang mga miyembro ng Undying Clan. Sa paghusga sa laki, lahat sila ay napakalakas na paghiral sa Undying Clan, ngunit hindi bababa sa 10-10 milyon sa kanila ang namatay dito. Dumating ba sila para tugisin ang pamilyang ito? Dahil dito, lahat sila ay namatay dito. Sino sa lupa ang dalawang mag-asawang ito? Ang babae ba ang Crazy Crone? Ito ang malakas na panghihimasok mula sa Great Nightmare spell ni Alex. Lumuhod ang babae sa lupa. Bumalik si Alex sa gilid ng babae at tumingin sa kanya. Siya ay napakabata at maganda. Talagang wala sa kanya ang gaspasan at lumang hitsura ng Crazy Crone. Ang malungkot na pag-iyak ay nasa paligid pa rin. Yumuko si Alex at marahang ipinatong ang kamay sa bangkay ng bata. Sa sumunod na segundo, naging ilusyon ng bangkay ng batang iyon at naging gintong anino bago ito unti-unting lumutang. Biglang nagangat ng ulo ang babae. Babe ko, huwag kang umalis.
Huwag mo akong iwan. Huwag kang aalis. O huwag umalis. Ikanaway ng gintong anino ang kamay sa hangin. Isang boses na parang bata ang nadala. Nay, ingatan mo ang iyong sarili. Kapag ako ay muling nagkatawang tao, ikaw pa rin ang aking ina. Napatingin siya sa lalaking patay na. Napaluha siya pagkatapos tumangala sa bata na winawagayway ang kamay nito. Patay na ang tatay mo. Hindi ka papasok sa sinapupunan ko kahit reincarnated ka. Nawala ang multo ng bata bago ito tuluyang nawala. Ito ay walang alinlangan na resulta ng malakas na pakikialam ni Alex. Ang mga salitang iyon ay isang bangungot na ginawa niya. Pagkaraan ay umalis na rin ang lalaki. Naging multo siya at nawala sa harap ng babae. Ang lahat ng mga bangkay kabilang ang mga miyembro ng Undying Clan ay mabilis ding naglaho na parang singaw. Sabi ni Alex sa babae, gumising ka na. Wake up. Para sa babae, parang wake up call ang mga sinabi ni Alex. Parang may napansin lang siyang estranghero na nakatayo sa harapan niya kaya bigla siyang tumalon. Itinutok niya ang isang mahabang espada na biglang lumitaw sa kanyang kamay kay Alex at marihing tinanong, sino ka? Narito ako upang gisingin ka, sabi ni Alex. Ginawa mo yun. Inagaw mo ba ang babe ko at ang asawa ko? Napuno ng kabaliwan ang mga mata ng babae. Oo. Kinuha ko sila. Papatayin kita. Itinaas ng babae ang espada sa kanyang kamay para laslasin siya ng walang pag-aalinlangan. Kabanata 3189. Tumama ang espada sa leeg ni Alex. Isang buong ulo ang pumailang lang sa langit na may 1 metrong taas na haligi ng dugo na bumulwak. Ilang beses na umikot ang ulo ni Alex sa ere bago ito napaupo sa lupa sa tabi ng mga paa ng babae. Gayunpaman, patuloy na nagsasalita ang bibig na iyon, pinatay mo ako. Lumamig ka na ba? Makakapagsalita ka pa. I'll keep killing you. Patayin at patayin kita. Agad na nabasag ang ulo ni Alex. Naputol ang kanyang bibig at nahulog ito sa dagwang lupa. Kahit ganoon, nakakapagsalita pa rin ito. Wake up. Gumising ka, ito ay isang bangungot sa'yo. You've been trapped for a very long time. Inihintay ka ng babe at asawa mo na ipaghiganti mo sila. Talagang nasa bangungot siya. Pilit na binago ni Alex ang pangarap. Natural na hindi siya maaaring mamatay sa isang panaginip. Ang babae ay naglunsad ng isang pag-atake sa bibig sa lupa sa sandaling muli, ang bibig ay tinadtad, ngunit ang mga piraso ay bumuo ng hindi mabilang na mga bibig. Wake up! Wake up! Wake up! Vengeance! 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 Darating na naman ang Undying Clan. Naging matagumpay ang Great Nightmare Spell. Hindi mabilang na mga bibig ang paulit-ulit na inuulit ang mga salitang iyon. Ang mga boses ay parang ilang daang pato sabay na sumisigaw. Shut up! Shut the hell up! Sigaw ng babae. Ang espasyo sa loob ng bangungot ay nagsimulang pumutok. Nasa proseso pa rin ang paggising si Frostine sa likod niya. Napaatras si Alex na may kasamang swish. Ang Great Nightmare Spell ay naglaho at ang kanyang kamalayan ay bumalik sa kanyang katawan. Natuklasan niyang tumigil na ang pag-iyak ng Crazy Crone. Inangat ng Crazy Crone ang kanyang ulo. Inabot niya at inipit ang magulo niyang bangs sa likod ng tenga niya. Gayunpaman, natigilan siya nang tumingin siya sa kanyang mga kamay. Parang kuko ng manok ang mga kamay na iyon. Inawi muli niya ang kanyang buhok at tinitigan ito ng matagal. Sa wakas, nakita niya si Alex. Sino ka? Saan ang lugar na ito? Alam ni Alex na bumalik ang kanyang kaluluwa. Sumagot si Alex Sr., ang lugar na ito ay Pompey Fairyland. Nahuli siya sa isang bangungot sa dating estadong iyon. 2 katlo ng kanyang kaluluwa ay nakulong sa bangungot at hindi niya maalis iyon, ngunit ngayon, sa wakas ay natauhan na siya. Pompey. Ang maulap na mga mata ng Crazy Crone ay unti-unting naging malinaw at nagbuga ng liwanag. Ang susunod na segundo, siya ay direktang nawala sa lugar. Laminggalinga si Alex sa paligid ng matagal, ngunit siya ay hindi ko masabi kung saan siya nagpunta. Hindi naman siya direktang nakatakas, di ba?
Inaasahan ko na siya ang magiging flag bearer at magiging pangunahing puwersa sa pakikipaglaban sa Undying Clan. Gayunpaman, naging hindi siya mapagkakatiwalaan. More importante, who on earth is she? Hindi pa rin nakukumpleto ni Frostin ang kanyang paggising. Binabantayan lang siya ni Alex sa gilid. Di nagtagal, napansin ng dalawang tao, sina Lena at Seren, na ang Crazy Crone ay nawala sa isang sulyap. Seren said, "Geez, she has become so crazy that she didn't even know what she's doing." Nakakaawa talaga siya pero wala akong nagawa para magising siya. Hindi ko rin alam kung paano siya naging ganyan. Tanong ni Alex, Sr., alam mo bang may anak ang Crazy Crow noon? May anak na si Lynette Glenn. No. I haven't heard of it. Ang anak niya at ang asawa niya ay pinatay ng Undying Clan. Sabi ni Seren, iyon ay mas imposible. Ang Undying Clan ay umatras 3 milenya na ang nakalipas. Walang Undying sa universo at si Lynette ay malinaw na walang asawa. Umiling si Alex at tumigil sa pakikipagtalo. Naniwala siya sa nakita. Hindi siya malilin lang ng Great Nightmare spell. Ito ay isang sitwasyon kung saan hindi maintindihan ni Seren ang mga detalye. Kabanata 3190. Whoosh! 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 Nahati ang 3 magkasalubong na buntot. Nakikita ng isa ang isang bagong buntot na sumusugod sa kanyang katawan bago ito pumailang lang sa langit at umindayog. Anong ibig sabihin ng purple? Tanong ni Lena. Ang ika-4 na buntot ay nagising. Higit pa rito, ang buntot na ito na naglalaman ng isang maliit na lilang-lilam ay mukhang lubhang marangal. It turned out purple, bulalas ni Seren na may kaluskos na boses. Ang nagising na buntot ng Ninetales tribe ay sumisimbolo sa isang uri ng nagising na supernatural na kapangyarihan. Ito ay nagbabago ng kulay ayon sa iba't ibang katangian at antas. Pumapangalawa ang lila na nagpapahiwatig na ang antas ng nagising na supernatural na kapangyarihan ay napakataas. Ganun ba? Senior, kamusta? Lumapit si Alex at tinanong siya. Hindi gaanong alam ni na Alex at Lena ang tungkol sa tribong Ninetales. Sa katunayan, narinig nila ang tungkol sa mga detalye bago. Mas nag-aalala si Alex sa mukha niya. Dahil dito, lumingon siya at nakita niya na bumalik sa normal na estado ang disfigure na mukha ni Frostin. Nang gisingin niya ang ika-4 na buntot, gumaling na ang lahat ng sugat niya perpekto tulad ng dati. Iminulat ni Frostin ang kanyang mga mata at hinawakan ang kanyang mukha. Yung mukha ko. Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala. Nakabawi ka na. Mas maganda ka kaysa dati. May makeup mirror siya sa storage ring niya. Ito ay mahalagang kayamanan ng isang babae. Paano nga ang isang babae na nag-iimbak sa kanyang hitsura ay walang salamin? Pagkaraang pagmasdan nito, nakahinga ng maluwag si Frostin. Kung pumangit siya, mahihiya siyang humarap kahit kanino. Pagkatapos noon, same time na nagpasalamat si Frostin kay Lena. Kung hindi siya niligtas ni Lena ng sarili niyang dugo, hindi siya mabubuhay hanggang sa huli. Napangiti si Lena habang umiiling. Kakampi tayo kaya mailigtas mo lang ang mga kasiyahan. Kagad pagkatapos, tumingin si Lena kay Alex. Hubby, is the curse on you? Nariyan pa ba? Inubad ni Alex ang kanyang damit. Halatang nakatatak sa dibdib niya ang curse seal ng witch cult. Di nagtagal, bumalik ang grupo para hanapin si Cecilia. Ang kanyang lola, si Jennifer, ay tinatakan ng lahat ng kanyang mga paa. Hanggang ngayon ay hindi pa sila nabubuksan kaya nakahiga lang siya. Matapos siyang tulungan ni Alex na tanggalin ang paghihigpit, mukha siyang nasara ng loob na para bang nawalan siya ng ganang mabuhay. Miss Peach. Lola mo ang lola mo. Ikaw ay ikaw. Pareho kayong hindi mapagsasama-sama. Noong nilason kami ng lola mo, pilit mong sinisikap na iligtas kami. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkakamali ng lola mo, inaliw siya ni Lena. Malumanay na umiiyak si Cecilia habang sinasabi, hindi ko inaasahan na sasali ang lola ko sa kulto ng mangkukulam. Pinatay ng kulto ng mangkukulam ang aking ama.
Namatay din ang aking tiyahin sa kanilang mga kamay. Pinakaayaw niya ang kulto ng mangkukulam, ngunit bakit sumali siya? Sabi ni Alex, baka hindi talaga siya makakilos sa sarili niyang kusa. Baka naman kinokontrol siya. Tumingin si Cecilia kay Alex. Mukhang komplikado ang mga mata niya. Alex, ang aking lola ay nagsumite ng witch curse sa iyo. Ang witch curse na ito sa dibdib ay halos walang lunas. Sa pagsasalita noon, nanginginig si Cecilia. Nang matapos si Cecilia sa kanyang talumpati, ang iilang tao ay nababalisa. Si Frosty, nasa harapan ni Alex, ay maingat na tiningnan ang mga kakaibang pattern ng sumpa. Ano ang mangyayari sa isang taong nasa ilalim ng witch curse? Sinabi ni Cecilia, siya ay magiging lubhang miserable. Ang aking ama ay namatay sa ilalim ng witch curse. Ang mga miyembro ng witch cult ay mahahanap siya at makokontrol siya sa pamamagitan ng witch curse. At kung siya ay lalaban, ang kanyang buong katawan ay magdusa ng matinding sakit at ang kanyang mga sugat ay maglalagnat na parang nakagat ng libu-libong ahas. Sa kalaunan, siya ay magiging isang tumpok ng buho. Forget what they doing, keep on doing.